rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw na talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 28 sa versikulo 15 hanggang versikulo 30. Gagawa ka rin ng pictorial na gagamitin ng saserdote sa pag-alam ng kalooban ni Yahweh. Bubordahan ito ng maganda tulad ng ephod. Ang gagamitin dito ay gintong lanang asul, murado at pula at pinong lino. Ito ay gagawin ninyong parisukat. Siyam na pulgada ang lapad at ang haba magkataklob. Lalagyan ito ng 4 na hilera ng mamahaling bato. Ang unang hilera ay ruby, topasyo at karbongko. Ang pangalawang hilera ay esmeralda, sapiro at brilyante. Ang pangatlo ay jacinto, ahinto, agata at ametista. Ang pang-apat na may berilo, cornalina at haspe. Ang mga ito ilalagay sa esganteng ginto. Lahat-lahat ay 12 mamahaling bato na gagamitin. Sa bawat isa ay nakaukit ang pangalan ng isang lipi ng Israel. Gumawa ka ng 2 maliliit na lubid na ginto at ikakabit sa pictorial. Kabitan mo ito ng 2 argolyang ginto sa mga sulok sa itaas. At dito itatali ang 2 lubid na ginto. Ang kabilang dulo ng mga ito ay ikakabit naman sa 2 isgante na nasa tirente ng ephod sa gawing harapan. Kabitan mo rin ng tig-isang argolyang ginto sa magkabilang sulok sa ibaba. Sa bandang loob, malapit sa ephod, gumawa ka ng 2 pang argolyang ginto. Ikabit mo ito sa tirante ng ephod sa harapan ng tabi ng dugtungan sa gawing taas ng pamikis. Ang argolya ng pectoral at ang argolya ng ephod ay pagkakabiti ng lubid na asul para huwag magkahiwalay. Kaya pagpasok ni Aaron sa dakong banal na suot ng pectoral, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang pangalan ng mga lipi ng Israel para sila'y maalala ni Yahweh. Lalagay naman sa pectoral ang Urim at Tumim upang ito'y nasa tapat din ng puso ni Aaron pagkaharap niya kay Yahweh. Tuwing siya harap kay Yahweh, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang kagamitan sa pag-alam ng kalooban ko para sa Israel. So, ang passage ito ay tungkol doon sa pinapagawa ng breastplate or breastpiece para sa mga saserdote, sa yung mga salinlahi ni Aaron at para sa mga saserdote sa panahon na yaon. So, breastpiece yun. At alam natin na yung 12 precious stone na yun, ang represent nila ay yung 12 tribe of Israel. Oo, totoo na nasa modern world na tayo, nasa New Testament era na tayo. So, ano ibig sabihin ng passage na to para sa atin? Kasi ang passage na to ay nagre-reflect ng identity natin. Kasi alam naman natin, di ba, na tayong mga disipulo ng Panginoong Jesus, na tayong mga Kristiyano na lingkod niya ay may responsibility. At may isang identity na tayo na hindi natin may identity tayo sa harapan ng Diyos na hindi natin pwedeng talikuran. At yun ay ang ipakita ko sa inyo. Okay? Sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9, But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. So, yun nga, nasa harapan ng Diyos, tayo ay tinuturing na royal priesthood o sa Tagalog, maharlikang pari o maharlikang sacerdote. So, ano itsura nung breastplate or breastpiece na yaon?
So, ganyan yung itsura niya. Yung, ayan o. Yung breastplate, yun. Na may, ayan, nakita nyo? So, may 12 na iba-ibang mga precious stone. So, malapit pa yun sa dibdib. Or malapit sa dibdib ng priest or ng sacerdote. So, bakit malapit sa dibdib ng sacerdote? Kasi nga, part ng responsibility ng mga sacerdote o ng pari ng panahon na yaon ay mag-intercede para sa 12 tribe of Israel. So, part yun ng kanilang responsibility. Pero sa panahon natin ngayon, alam natin na ang mga priest or yung mga pari or yung mga pastor or cell group leader mo, hindi na natin ginagawa yan na may kailangan pang isuot na breastplate or something. Pero, ano ibig sabihin nito? Kasi itong passage ito nagre-reflect sa responsibility natin na kailangan natin gawin. So, ang ginagawa nung nasa Old Testament, sila ay nag-i-intercede. So, sa panahon natin ngayon, kailangan rin natin na mag-intercede. Kasi nga, yung pag-intercede ay part ng responsibility ng mga pari o ng mga sacerdote. At sa harapan ng Diyos, tayo ay maharlikang sacerdote. So, responsibility mo yan na mag-intercede. Mag-intercede para sa sarili mo, para sa kapamilya mo or sa pamilya mo, para sa community mo, at para sa bansa mo. So, alam natin kung ano nangyayari sa paligid natin. So, yun nga. So, part ng responsibility natin ay gawin natin ang ating parte na mag-intercede. Diba?